Pauwi na tayo guys. Medyo maaga pa. Hindi ko alam kung papagawa ko na yung ilaw ng motor ko pag sahod na lang. Medyo kasi, baka mapamahal tayo pag hindi tayo sa online bumili ng ilaw. Tayo dumaan ng UP pag maaga na ulit yung uwi natin. Kasi ngayon medyo hapon na eh. Pag dumaan tayo dyan, traffic na tayo. Grabe lubak dito, botek yung wasak talaga itlog. Pa tayo traffic. Grabe, ang dami nang ginagawang station ng LRT ba yan? MRT. Ang daming station. Talagang pinipilit na nila matapos this year yata o sa 2026. Madali pa tayo. Vlog lang to kasi mabilis lang yung biyahe. Grabe, nililipad lang. Topic natin yun. Siguro topic natin yun na lang yun doon sa company kong nung nag-BPO ako, yung mga experience ko doon. Kasi talagang medyo bad trip ako doon sa mga BPO na napasukan ko. Bukod doon sa huli, yung huli medyo okay, pero bad trip pa rin ako doon eh. Hindi ko alam kung dapat ko yatang ilabas to, pero siguro para safe na rin tayo, huwag na natin pangalanan yung mga company. Yung una kong BPO, hindi naman una, parang pang-ilan ko na rin siya eh. Pero ito talaga yung BPO na nagre-receive ng calls. Yung una ko kasing BPO, hindi ako nagre-receive ng calls doon eh. Talagang siya, parang IT company talaga yun. Hindi siya mukhang BPO, yung pinakauna ko ha. Yung itong BPO na napasuhan ko, talagang inis ako dito. Kasi nung bumagsak ako sa kanila doon sa una nilang program ba o project, nalipat ako sa pangalawang account. Yung unang account, walang problema doon, talagang okay kasi tinuruan talaga kami. Pero yun yan, after ng nesting, bumagsak ako dito sa unang account. So sabi nila, ilipat nila daw ako. Doon na nagka-problema. Pero parang nakwento ko na yata ito eh. So yun nga, hapiyawan na lang natin. Doon sa second account talaga, kaya ako na bad trip dito dahil doon sa trainer namin na nag-resign ako eh after ko ng sa kanila eh, after ko mag-nesting. Kasi nga parang naman eh, hindi sila naka-focus doon sa mga training.
lang nila ano, yun nga, magtuturo sila. Tuturo naman nila yung sahod. Pero pag nandun ka na sa nesting nila, parang bahala ka na sa buhay mo. Parang gagamitin mo yung tools nga nila, yung mag-utilize ka ng tools. Pero pag may mga question ka na kakaiba about dun sa mga tools nila or dun sa mga kung paano mo explain yun, hindi na nila sasagutin, bahala ka na sa buhay mo talaga. So yun lang, yun yung bad trip ko sa ano ko, sa pangatlong video. Basta parang ano, after pandemic na ito, o yun, siguro pandemic BPO na lang tawag ko. Basta ng pandemic kasi BPO talaga ako kasi ang hirap talaga maghanap ng ano eh, ng work sa IT nung time na yon. So talagang BPO yung binagsak ko. Hindi ko naman minamalit yung mga ano sa BPO, nagtatrabaho. Actually ano nga eh, hanga nga ako sa kanila eh, kasi katulad niya na experience ko paano sa BPO and napakahirap talaga. And sure ako, ayoko yung ano, ayoko magtagal sa BPO kung wari magkameron ako ng work ulit doon. Ayoko magtagal sa kanya or ayoko siyang maging work ko as a ano, as an employee na alam mo yun, yung ayaw mo mag-retire na yun yung work mo. Mas gusto ko pa rin yung regular paying job or yung mga IT work talaga. Kasi grabe talaga hirap sa BPO. Iba yung hirap niya sa normal job. Yung stress doon, medyo stress din naman katulad sa ano, sa ano tawag dito, sa regular job. Pero yung stress kasi doon kakaiba. Bukod sa work mo na sasagot ka ng tawag, tapos ang dami mong makakausap na iba't ibang tao na madalas minumura ka pa. Bukod dun sa mga stress na, may stress ka pa about sa metrics mo, yung kailangan mong i-maintain na metrics na pag hindi mo kayang laruin, yari ka talaga, possible mawalan ka agad ng trabaho. Saka feeling ko pag nag-BPO ko kasi, kung hindi ka talaga veterano, saka talagang ano eh, masagasaan yung requirements na nila. Kung balak mong magtagal sa BPO, dapat talaga parang ano eh, parang sobrang galing mo mag-juggle ng work. Kasi yun nga, isang mali mo na possible matanggal ka. Sa ibang company naman may second chance, third chance, may fourth chance, may fifth chance pa nga minsan eh. Pero sa BPO, pag nagkamali ka sa metrics mo, pag lakda ka lagi, yun talaga, bye bye. So yun, yung pangalawang company na pasukan ko, malapit lang rin yun doon sa una ko. Sa pangalawang company ko, naging problema ko naman doon, yung supervisor ko. Talagang honestly, yung supervisor naging problema ko doon, pati management ko. Talagang bad trip ako sa kanila eh. Kasi tinanggap ko yung work doon. Kasi ang promise, may chance daw kami mabigyan ng interview after namin ng 6 months. After 6 months, pwede nga mag-apply sa higher position. Pero syempre, hindi nangyari yun. Kaya nga nabad trip ako eh. Kasi yung isa naming trabaho na ano, na close nung supervisor ko that time, ano siya, parang sabay-sabay kami nag-apply for higher position. Kasi nga, syempre, lagpas na kami 6 months eh. So, syempre, gusto namin magpa-promote. Tapos, walang ya, yung kasama namin, na-interview ka agad. Parang 1 week lang, nasa final interview na agad yung kasama namin na yun eh. Though magaling naman talaga siya, wala kaming, ano doon, no doubt about that, na
talagang kaya niyang yung work na yun. Pero ang nakakainis kasi doon, talaga may favoritism na dahil lang close siya nung supervisor, saka medyo kakilala siya ng manager, eh di ano siya, mabilis yung promotion niya. After a week nung na-interview siya, promoted na, nasa QA na kagad. Eh kami, naghihintay kami ng ng tawag dito, promotion or nung interview. Tapos ang pinakamasama pa doon, di siyempre na tagalan na ako, sobrang tagal ng interview ko eh. Pagkapasa ko ng resignation ko, tinanong ako ng reason ng manager bakit daw ako magre-resign. Siyempre sinabi ko kasi ang tagal ng promotion, nagpasa kami ng tawag dito, nung resume namin para ayun nga ma-interview. Tapos di kami na-interview. Tapos yung na-interview, yun nga yung close nung yung close nung supervisor. Kaya syempre na-bad trip ako. Talagang may favoritism, kaya talagang na-promote ka agad. Eh ako naman, kaya ako lang naman tinanggap yung work doon. Kasi ayun nga, for promotion talaga, wala man ako talaga ang balak magtagal sa BPO. So yun. Tapos yung manager pa namin, yung supervisor pa namin, umaga pa lang pag bad trip siya, damay lahat buong team Talagang hindi ka pwede masaya pag malungkot siya o pag bad trip siya which is, yun talaga yung kinabisitan ko dun. Tapos may mga time pa nga na masaya siya, tapos bigla siyang mababad trip. Lahat kami bad trip. May mga ganong doon, may mga ganong instance talaga na bawal ka maging masaya pag pag bad trip siya kaya malungkot. Tapos may pa, ayun nga, may instance pa nga doon yung about doon sa promotion. Tinanong, pagkasabi ko ng reason ko about doon sa promotion na yun, ang sabi nung manager pati ng supervisor, hindi daw nila alam na nag-apply kami for higher position. Eh sila nga nag-ipon ng mga headcount namin kung sino yung gustong magpa-promote, na gustong mag-apply para daw masabi nila at mabigyan kami ng interview. Pero hindi pa rin kami ng interview, kaya bad trip ako Ayun. Siguro hanggang dito na lang. Short vlog lang talaga yan. Nilabas ko lang yung galit ko sa company. Doon sa supervisor, kung hindi ko maintindihan kung saan pinaglihit. Siguro kung umabot ka dito sa part ng vlog na to, pahingin naman ako ng like and subscribe. Wala namang mawawala sa'yo kung ka sa akin, subscribe ka sa akin. Siguro hanggang dito na lang. Babush na.